I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nako mga kababayan, may umiipal na matanda, si Singson. Sabi niya, hindi siya dapat naging presidente kundi niya alam ang nangyari sa buong gobyerno. Kaya nga natuklasan niya sira ulo din pala ito, tumatandang paurong Kaya gumagawa nga na siya ng paraan para maimbestigahan para makulong, dapat makulong. Ano gusto mong palabasin? Kaya ka nagsalita? Hindi ka lang mabigyan ng pwesto ng Pangulo Nagkukuda-kuda ka. Anong gusto mo? Gawan mo ng istorya ang Pangulo para itulad kay Estrada? Sira ulo. 'Di ba? Malinis ka ba? Hindi niya lang mabigyan ng pwesto. Kumukuda-kuda ka na. Style mo bulok. Kasi nagkaroon siya ng press conference kanina. Binanatan ng Pangulo, mga kababayan. Binanatan niyang binanatan. Tinawag niya pang weak leader. Style Dutai, 'di ba? Style Dutai talaga Hindi ba nalalaman yan kung hindi niya sinuwalat? Nilalabanan niya? Kahit sabihin mo napakadelikadong ginagawa niya? Sinong Pangulo na matapang na ibinunyag yung mga korupsyon na matagal na, dekada na? Huwag kang nagmamalinis. Baka isa ka rin doon na maimbestigahan. 'Di ba? Dapat nagpasalamat ka na lang, Singson, sa Pangulo. Siya lang din naman ang nagsiwalat niyan Kung hindi niya isiniwalat, maibubunyag ba yan? Sa madlang people? Siyempre hindi. Pag hindi siyang nagsiwalat yan, baka tuloy-tuloy yan hanggang sa susunod na presidente. Di ba? At least, pasalamat ka dapat. Kasi siya ang matapang na nagsiwalat. Hindi mo nakikita si Digong? Panahon niya, talamak ang korupsyon. Hindi mo nakikita yan? Si Digong, kahit alam niya, may nangyayari sa kanyang pamumuno. Ano ginawa niya? May action ba? Wala. Ikaw, Singson, yung ginawa ni Digong sa Parmali, 11 billion. 'Di ba? Nagkaroon ng hearing sa Senado yan. Pinamunuan po ni Senator Gordon. Nung panahon na yun, sa Parmali, 11 billion na wala. Ba't hindi ka nag-react? Ba't hindi mo sinabi kay Digong na weak leader? Alam mo pala yung nangyayari. Ba't hindi mo pinahinto? Ay, katangahan mo talaga. Tumatanda kang paurong, umiipal ka na naman. Sige nga, try mo. Kung kaya nyo nga, patalsikin si Pangulong Marcos Jr. sa 21. Umiipal ka lang hindi ka lang nabigyan ng tawag dito, ng pwesto. Tinawag niya kasi si Pangulong Marcos Jr. na weak leader. 3 taon. Oy, tanda. Tumigil-tigil ka. Nakikita mo si Pangulong Marcos Jr., hindi mo nakikita si Sara Duterte. Ba't hindi mo pinuna? Na alam mo pala na impeach si Sara Duterte. Dapat sinabi mo rin na weak na Vice President. Dapat pinanawagan mo si Sara Duterte na mag-resign. Ang lakas ng ebidensya laban sa kanya, no? 'Di ba? Hindi mo hindi ka nanawagan kay Sara Duterte? Ilang taon na nagsilbi bilang DepEd Secretary? Ba't hindi mo sinabi sa kanya na weak VP siya? Gago ka pala tumatanda kang paurong. Ito, sabi niya, mga kababayan, anya pa, kung may delikadesa ang Pangulo, dapat kaya nga ihihinto na yan. Sure yan, mahihinto. Dahil iniimbestiga nga nanawagan nga siya sa korte na i-press ang lahat ng mga bank account ng mga opisyalis. Inaksyonan ka agad. Di ba? Bakit? Natatakot ka? Baka madali yung business mo, ganun ba? Yan ngunit lumipas ang 3 taon bago nagsalita si PBM tungkol dito. Ay, gunggong talaga ito si Singson Baka hindi mo alam na sinabutahe rin ng Pangulo. Wag mong sabihin na umiipal ka na naman. Gusto mo siya igaya kay Irap Estrada. Alam nyo guys, ang style ni Singson ngayon, revolution daw, peace rally. Wow. Kunwari, revolution, peace rally. Hindi mo palang tinumbok na BBM resign.
Style mo bulok talaga, Singson. Oh, lahat ng administrasyon may korupsyon eh. Ayun pala eh, lahat ng administrasyon may korupsyon. Bakit hindi ka nagsalita? Sige nga. Ba't hindi mo sinabihan sila? Oh, si Sara dapat pinagsabihan mo. Ha? Nakita mo na pala eh. Si Sara Duterte yung lakas ng ebidensya. Oh, yung impeach nga eh, hinarangan eh. Ba't hindi ka nagsalita? Oh, bakit niya tinuloy? Anong tinuloy? Gago pala to eh. Hindi niya tinuloy eh. Natuklasan niya nga mismo dalawang mata niya. Ikaw, anong ambag mo sa mamayang Pilipino? Oh, 'di ba? Kung makapagsalita si Igsur, akala mo napakagaling oh. Kung totoo 'yan, sinasabi niya, pinagbibintangan niya ang past administration nung siya umano. Sana hininto na niya. 3 taon na sa kanya lang. Papansinin, anong kwentang presidente yan? Hindi niya alam. Anong hindi niya alam? Kaya nga nagtatag siya ng ICI para maimbestiga eh, pati kay Digong eh. Nang sa ganon, di ba malinisan ng DPWH? Oh, ano bang nangyari sa bansang ito? Di ba dekada na ang korupsyon dito sa bansa nito, Singson? Oh, kung makapagsalita ito, grabe, no? Feeling magaling talaga. Oh, tingnan nyo ito, guys, oh. May nagsalita dito. Napakalinis ni Singson, di ba? Ito, tingnan nyo to. O, ayan, o, may nag-post dito. Ito, basahin po natin, ha. O, may nag-post dito, guys. Mark Ayan everyday. Sabi niya, Manong Chabit, look in the mirror first, sabi niya. You know, nakakagulat, pero hindi na rin bago. Here comes Chabit Singson, suddenly attacking the government and even the President Marcos Jr., talking about corruption as if siya ang pinakadalisay. But let's pause for a second. Sabi niya dito, if you preach about good governance, then people will also ask, what about your own backyard? Because honestly, Ilocosur is still facing so many problems. Instead of pointing fingers in Malacanang, shouldn't Chabit be focusing on fixing the issue of his own constituent first? Tama, di ba? Kaya nga sabi ko eh, mga kababayan, bago ka kasi magsalita, tingnan mo muna yun, yung paligid mo at yung pagkatao mo. Kung malinis ka, pero kung mas marumi ka sa pinagbibintangan mo, huwag ka na magsalita kasi babalik din sa'yo. 'Di ba? Huwag mong gawa ng istorya si PBBM. Wala kang maibubutas. Kung si Cory Aquino nga hindi nga nagtagumpay eh. Oh. International pa. Sinampa ng kaso ang dating First Lady. Uulitin ko na naman. Nanalo si Cory? Hindi. Natalo. Ang Dilaw. Sampal sa kanila. Tapos ikaw, ngayon ka lang nagsalita. Buti pa nga si PBBM eh. Malakas ang loob niya para sugpuin at supilin itong mga nangungurap na matagal na. Baka damay ka. Sabi niya, leadership starts at home. That's correct. Diba? Kaya ito talaga si Chabit Singson. Matsachabit ka talaga. And let's not pretend na wala tayong collective memory. Yes. For years, controversies have followed him. And they are not small. Sabi niya ganun. Wow. Galing talaga itong nagpost accusation of misusing Ilocosur share of tobacco excise tax funds. Mr. Singson, sagutin mo ito. Long time allegation of witting links. Yes. Diba? Nagmamalinis ka? Dahil sa'yo, diniin mo si dating Pangulong Estrada, pero hindi mo nililink yung sarili mo. Dapat nga makulong ka din eh. Diba? Number 3, plunder complaints and question about the diversion of provincial funds into ghost or overpriced project. Diba? Dapat nga kasi imbestigahin dito si Singson eh, no? Ng ICI. Allegation of black sand mining disguise as dredging. Number 4. Ay, ang linis ni Singson talaga. Yan ang mahirap eh, no? Ano sabi ni Vico Soto? Mayaman ka nga, galing naman sa nakaw. Diba? Mas maganda yumaman ka kung pinaghirapan mo. Maganda yun, guys, kasi pag nagnanakaw ka talaga sa kabanang bayan, time will come, darating din ang karma. Number 5. There have been report linking some flood control projects to companies associated with his family.
This is what I'm talking about, mga kababayan. Kaya ba inatake niya ang Pangulo because of this? Number 5? Ha? Ay, nako, Singson. Galing mo, sir. Bilib ako sa'yo. No? Bilib ako sa attack mo kay Pangulong Marcos Jr. Sige, try mo nga kung kaya mo. Number 6, concerns have been rise over his family's influence in the tobacco industry in Ilocos Sur. Diba? Diba, mga bes? Sagutin mo ito, Mr. Singson, kung talaga matapang ka. Number 7, and, of course, the entrance political dynasty that has dominated Ilocos Sur for decades. Yan nga ang sinasabi natin eh. Diba? Siguraduhin mo. Make it sure, Mr. Singson, that you are so clean. Na walang bahid na dumi. Diba? Again, this is not invented. These are long time standing public discussion. See, mga bes? You see? Galing nito mag-post, Kaya nga. Diba? Ayan, this is are not invented, sabi niya. These are long time standing public discussion. Wow. Galing mo talaga, Mr. Singson, kung makapagpanira ka. Diba? Kaya nga, people say, practice what you preach. That's correct. Diba? Kaya make it sure, na malinis ang pagkatao mo, na walang bahid, na karumihan. But ito maganda kasi. Kaya nga lagi natin sinasabi, mga kababayan, bago ka mag-accuse ng isang tao, tiyakin mo na malinis ang pagkatao mo, parang niebe, 'di ba? Pero kung ang pagkatao mo na bulok, na mas bulok sa patay na daga, wag ka na magsalita kasi babalik at babalik sa iyo. Sabi dito, and there's the irony, habang busy siya attacking PBBM and rising the corruption flank, many are wondering, ano ba exactly ang mga pabor na hinihingi niya sa Malacanang hindi nakuha? Kasi sometimes when politicians suddenly turn official, people ask if it's about principle or about personal interest. That's correct. Yun lang naman eh, 'di ba? Ang layunin ng ibang politisyan, na not all, kasi sabi nga natin, may mga politisyan, may sabit yan. Ngayon, tulungan mo ng isang pangulo, tatakbo sa pagkapangulo, nandoon ka umiipal, magpapabango ka, 'di ba? Mag-o-offer ka ng tulong. Ngayon, dumating ang time, pag nanalo yung sinuportahan mo, syempre, ang pangulo na ito ay may prinsipyo, hindi corrupt tulad ni PBBM. Ngayon, dahil ikaw may sabit ka, ang gusto mo galing kay PBBM is to protect you, especially sa mga business mo. Pero hindi pwede. Wala sa pagkatao ni Pangulong Marcos Jr. ang nagpo-protect sa mga taong mandarambong, lalo na pag sangkot sa illegal gambling, 'di ba? Si Ato nga hindi uubre. Hindi niya nga tinanggap yung alok na milyon-milyon na para sa sa kandidato ni Pangulong Marcos Jr. because President PBM knows ano ang kapalit to protect disabled people. Yun lang yun, because their business is galing sa masama. 'Di ba? Ganun lang yun eh. Let's be fair, criticism is part of democracy. Tama naman po siya. Sabi dito guys, pero it carries more weight when it comes from leaders who lead by example. And right now, if Chavit really wants to lecture about corruption and governance, maybe the best place to start is not Malacanang, but his own province of Ilocos. Yes. Tama naman. Bago ka kasi mag-akusa sa Malacanang, linisin mo muna yung bakuran mo, especially yung nasa sakupuan mo sa Ilocos Sur. Masasabi siguro natin gunggong. 'Di ba?
Ay, nako, Chabit. Matcha-chabit ka dito sa ICI. Sabi dito, mga kababayan, at the end of the day, hindi pwede na kung kailan hindi na ibigay ang gusto. Saka ka lang biglang maglalabas ng concerns. That's not the statesmanship. That is self-interest dress up as a public servant. Yes. Oh, 'di ba? Oh, ganun 'yun. So, I think Ilocano si Sir yung nag-post nito. Sabi niya dito, guys, oh. So, Manong Chabit, before you attack others, agsaraming ka para makita mo if maayos ka ba. Tingnan. I think si Sir is Ilocano. Oh, 'di ba? You see? Ito si Chabit Singsong. Sabi na nila mahirap pa mawala sa mundo ang masamang tao. Pero hindi ako naniwala doon, guys. If panahon mo na, is panahon mo na. Ganun lang 'yon. Kaya si Chabit Singsong, napakalinis, mga bes. Parang kasing linis ng Nueve ito no? Grabe, sir. Mag-ayos ka. Tingnan ko nga kung magtatagumpay kayo. Napabagsikin ng Pangulo. Let's see. Ito yung mga nagko-comment. Tingnan nyo. Sabi dito, ang kwento ay meron daw yan si Manong Chabit na gustong ipasok sa PCSO pero hindi napagbigyan kaya nagwawala na ngayon. Sabi ni Maureen Rose Mejia Villar, ayan Chabit Lord of all gambling lords, kilalang kilala siya. Di ba? Alam naman nyo lahat yan, mga kababayan. Yung batang isinilang lang ang hindi pa nakakailala kay Chabit Singsong. Sabit kasi si Manong, ayan. Manong Gob, pare-pareho tayong tumulong, siyempre. Yung sa kanya lang namin, hindi kagaya mo. Marami kang pera, pero hindi ka din kami napasalamatan. Okay lang kasi bukal sa puso namin ang pagtulong at walang hinihintay na kapalit. Huwag kang magtampo. Yun ang maganda, 'di ba? Huwag kang maghihintay ng kapalit. Kung tulong is tulong. Yung tulong ni Chabit Singsong, kaya mag-ingat kayo. Huwag kayong tatanggap ng tulong galing sa kanya. Kasi nanunumbat siya. May kapalit lahat yan. Pumuputak na ang mga tatamaan ng investigasyon ng korupsyon. Chabit may be one of them, yes. Walk your talk. Nasasagaan yata siya. Like you said, sa 5 nakita akong pangalan niya mention sa articles about flood control. Hindi ko alam, masyado inintindi. Dawit rin yung kumpanya niya sa bridge project loan. Sana kinansel ng Sukor. Ako man si Chabit mapipikon. Kaya naman pala. Ay, gagawa ng istorya itong mga to. Hindi nyo kaya si Pangulong Marcos Jr. As I said, guys, don't ever compare sa kanyang ama. Iba na ngayon. Ito naman kuda ng kuda. Na naman, hindi lang napagbigyan yung gusto niya, or baka may anomalies din sila sa Ilocosur about flood control. Yes, kasi mostly kung sino yung maiingay sa issue, sila yung mga dawit. May puntot dito si Madam. Yung yun ang naobserbahan. Ayan, yun ang naobserbahan ko Di pa nababanggit ang mga pangalan na maingay na todo depensa ka like Joel Villanueva at Jingay. Meron din minsan Chabit. Agay. Pag tumulong ka at may kapalit, hindi pagtulong yan. That is a business kasi gusto mo mayroon kang kapakinabang. Yun, to protect him nga. Especially sa business niya. Kapal ng mukha mo, di ka magbabayad ng kuryente sa ilo. Well said, Mark. Ayan, everyday pumutak ang malinis. Saan nangyayari ngayon? Yung maiingay tungkol sa korupsyon, sila yung kadalasan may tinatago. Di nyo kaya si PBBM at Manong Chabit, alam ng tao kung anong kulay mo.
Anyway, what Chavit Singson colors? Green or yellow? Ay. Well, guys, ano po ang masasabi nyo dito kay Chavit? Typical Chavit, pag di nabigyan, yung gusto, babanat at babaliktad tulad noong ginawa niya kay Erap. Yes, ganun yun eh. Nag-iba ang tono ni Manong Chavit noong nasangkot si Atong Ang sa missing sa Bungeros. Mukhang bumubulong sa Malacanang pero di napagbigyan. Hala kayo. Mas gusto niya po kasi ang mga Duterte kasi makakagalaw po siya ng maayos. Birds of the same feather, flocking together. Sila ng mga Duterte parang nanalamin po siya sa mga Duterte. Si Sara at PBBM, pipiliin mo si Sara. Sa mini-minus ko si Sara. Kasi real talk, tayo kaya ba ni Sara magpalakad ng Pilipinas? I don't think hindi niya kaya, guys. Paano pag humarap siya sa mga delegate sa ibang bansa at presidente ng ibang bansa? Baka mag-itok-itok, hindi niya kaya. Even si Secretary Gadon, even you all watching me, at alam yung kilos ni Sara Duterte, di ba? Talaga hindi niya kaya. Hindi niya talaga kaya. Yung ginagawa ni Pangulong Marcos Jr., never. Hindi niya talaga kakayanin yun, mga kababayan. Tama po yun. Even magsalita siya, never. Hindi niya kaya. Kulang siya sa experience sa pamumuno. Lack of skills, lack of knowledge. Dito lang ni Pangulong Marcos Jr. bihasa. Kaya wag na kayo nagpupumilit. Dahil sigurado palpak ang pamumuno niyan. Baka matutulad siya sa Nepal. Hindi po pwedeng palakasin kay PBBM. Sorry na lang sa mga pasaway. Madadali ka talaga. Totoo yun. Gusto niya pagtakpan si Atong Ang kasi kaya gumagawa ng bagong issue. Yes, that's correct. Kaya nga abangan po natin ang investigasyon ng Sabungero, mga kababayan. Baka may madawit. Siguradong mayroong matcha-chabit dyan. Oo, kaya nga abangan po natin ang investigasyon ng Sabungero, mga kababayan. Baka may matcha-chabit dyan for sure. Sanga-sanga kasi yan sigurado ako. So, mga beswa, ang komento nyo dito kay Chavit Singson. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.